Hello po, good morning. And this video po, hindi po siya makeup, demo or review or kantahan. So ito po ang video ay gagawin ko po ito para po may share ko sa inyo yung kaalaman ko, konting kaalaman kung paano kumita sa YouTube. So alam niyo po, nasa YouTube ako since 2008. So it's almost 9 years nasa YouTube ako. Pero yung kumita, talagang yung kumita is this year lang talaga ako talagang kumita. Alam niyo po kasi, nung nag-start ako as a YouTuber, wala po akong alam na pwede palang kumita through AdSense, through commercials na ilalagay nila dun sa video mo. And hindi po ako nakipag-partner kay YouTube. Kaya ganun ang nangyayari at hindi naka-monetize lahat ng mga videos ko. So, unang-una po, gusto ko pong sabihin sa inyo, if you want or gusto nyo pong mag-start ng isang channel sa YouTube, so kailangan lang po is meron tayong email, mag-create tayo ng email, and then i-connect natin yan sa ating YouTube. Kasi yung email natin, pwede yan siyang automatic magiging YouTube, ano mo rin siya, account. So, ang mangyayari yan, pag may YouTube account ka na, meron ka ng channel, di ba? So, yung channel na yan, dyan mo makikita lahat, yung dashboard, yung lahat ng mga videos, pwede mong ma-edit din content. Pwede po kayong makipag-partner kay YouTube. And ito namang si YouTube partner din, Google AdSense. Yung Google AdSense na yan, siya po yung nagpapasahod sa amin as a YouTuber. So, ang gagawin niya, pag halimbawa, nakamonetize na lahat yung mga video na pinost mo, and syempre, partnership na kayo, may partnership na kayo ni YouTube, yun pong dalawang yun pong pinaka-importante. Kasi po, ang pag-monetize po ng iyong mga videos, it takes time minsan. Kasi tinitingnan nila kung may views ka ba or may magandang potential ba yung channel. So, yun parang tinitest ka nila. Pero syempre, as a YouTuber talaga, kailangan mo lang talagang mag-provide, mag-post ng mga videos which is meron kayong magandang content talaga na para yung lahat na manunood parang maiinganyo na manood sa inyo. So, that time, wala po akong kinita kasi po, upload lang ako ng upload. I don't mind kasi yung about sa kikitain ko kasi in the first place, wala po akong alam. Nakikita po talaga sa YouTube. Wala po talaga. Ang alam ko lang na pag may YouTube channel ako, meron akong mapapaglagyan ng mga videos and makikita ng lahat ng family ko all over the world o ng mga kaibigan ko kung saan man sila. Yun lang yung nasa isip ko and I really don't know na kaya palang kumita dito sa YouTube. So ngayon, itatanong niyo po sa akin kung paano. Step by step po natin sa pag-uusapan yan. So, ang pinakauna po ay meron po kayong email. Yan pong email na yan, i-connect niyo po yan sa YouTube. So, yung YouTube po, automatically po yan, magko-connect yan sa email mo. And, pwede po kayong gumawa ng channel. So, once na may channel na kayo, maglalagay kayo ng mga banner, mga profile pic mo doon, ganon. So, you are ready to go. Pwede ka nang mag-upload ng mga videos mo, anything, or kahit anong videos, basta wag lang yung mas malaswa, wag lang yung mga nakakasakit sa mata. But anyway, any videos na walang copyright. Kasi yung YouTube, alam na alam nila kung may copyright ba siya or wala. Kasi tinetest nila yon and meron ata silang, I don't know kung meron silang robot na nakakamasid. Kasi every time na I uploaded mine, tapos yung ginamit ko pong mga kanta is kanta ni Meghan Trainor, kanta ni Charlie Puth, ganon. Inaas nila ako na tanggalin ko yon and sinasabi nila na hindi ako pwedeng kumita sa YouTube na ito dahil ginamit ko yung kanta nila. So as para sa akin, mas maganda na yung malaman nyo na hindi talaga magandang gumamit ng mga kanta ng ibang artist, lalong lalo na pag gumagawa kayo ng vlog.
So ngayon, ang gagawin natin, meron po dyan sa YouTube, makikita nyo po doon, no copyright background, no copyright songs. Yun po yung pwede nyo gamitin ngayon sa inyong videos. And you can choose anything you want. Marami pong mga choices doon. And once yun po ang nilapag at nilagay nyo doon sa videos nyo, wala na po kayong problema sa mga tawag na ito, copyright problems. Okay. So ngayon po, ang ginawa ko po nung nakipag-partner na po ako kay YouTube, nag-antay po ako ng almost a month. Kasi nung time po na nakipag-partner ako sa kanya is medyo po may problema dito sa Denmark. Yung Google AdSense ko hindi nila in-approve kasi nga daw ban daw dito sa Denmark. So I don't know why. Sabi ko bakit? Kasi that time lumalago na yung mga viewers ko and subscribers ko. Yung subscriber ko from 10 subscribers umakyat siya bigla to 2,000. So parang na-shock ako, sabi ko bakit ganito, bakit dumami yung subscriber ko ganito. And then yung mga subscriber ko, hindi po sila lahat lang Pilipino, mostly po mga taga-ibang bansa. Kasi pag dun ka sa YouTube, makikita mo yung lahat-lahat na nakatingin sa'yo, lahat ng countries, and most of it po na nanonood sa akin is from United States of America. So sabi ko, bakit hindi nila ako inaalaw? So nagsulat ako sa kanila ngayon. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng mga reasons why na hindi ako pwedeng makipag-partner sa inyo. And then I received an email galing sa kanila, and then sabi nila pwede na daw ako makapag-partner. Grabe no, talagang inano ko talaga sa kanila, bakit? Kasi kung ang iba nga pwede, bakit ako hindi, 'di ba? So nung time na 'yon, ang saya ko kasi syempre parang wow, pwede na. Yun yung time na nag-upload ako ng mga ibang songs and upload ako ng mga kanta kong originals and na video vlog na ako kasi sa video vlogging malaki po yung chance na sa'yo lang talaga yung kita. Alam niyo po kung paano po ba kumita? Yung paano po kumita is lahat po ng mga commercials na nakikita nyo, kung napapansin nyo, bago kayo makakapanood ng mga videos na papanoorin nyo, ay meron na po siyang commercial, 15 seconds and something. Yan po ang nilagay ni YouTube para po mabayaran kami. Kasi po, yung mga brands, mga companies, yan po yung binigay nila kay YouTube, and yan din po si YouTube ang nag-deliver, and gusto nilang ipalagay sa amin yung mga commercials na gusto nila. And like for example dito sa Denmark, so lahat ng mga commercials na lumalabas ng video ko is mga Danish thing, something. So if you are in Philippines, siguro mga Filipino or ano man yung mga Nido or whatever na mga brands dyan, diba? So, dito rin po at saka sa Amerika iba-iba. So, lahat po ng mga company na yan, nagbabayad po yun kay YouTube. Tapos po, pag once po partner po kayo ni YouTube at malalagyan na po ng commercial yung mga videos nyo and mga maliliit na mga anong commercials na nilagay nila sa screen mo, yan na po ang time na magbabayad na si YouTube sa inyo. So, ganito, yung pagbabayad po ni YouTube, hindi po yan nakukuha sa mga likes. No. Kung marami po kayong likes sa isang videos, wala po kayong kikitain yan. So, kung napapansin nyo po, yung halos lahat ng YouTuber, please give me thumbs up, like my videos, etc., blah, 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 blah. Yan lang po, ginagawa lang po namin yan, just to encourage lang naman sarili namin na may nanonood din pala, diba? Kahit paano at nagugustuhan naman. Pero, kahit paanong gagawin ng mga haters, ano man sila, yung thumbs down man sila, hindi sila nag-thumbs up, it doesn't affect your earnings dito sa YouTube. Ang pinaka-importante is yung views. Kasi po meron po tayong tinatawag na pay
per views, yung ganon, and pay per click. Yung sa akin naman po, nakikita ko kahit na may 100 lang na views, may natatanggap na ako at nakalagay na po talaga doon. By dollars kasi siya nakalagay, hindi siya nakalagay as peso or krona. So, halimbawa, meron akong 1,000 views, meron kang matatanggap like $3 above. Depende lang kasi yan sa tawag na to, depende lang yan sa value ng iyong YouTube channel. Pag marami kang subscribers pero medyo mahina yung views mo, so silang magkukwenta kung ilan yung ibibigay sa inyo. But of course, huwag kayong ma-disappoint kung ganun man, kasi papasaan ba, pag patuloy pa rin yung pag-produce ng mga videos, whatever, so yun po ay magiging, mag-develop naman yun siya, tsaka mag-i-increase naman yung kikitain nyo. So, nung last year, na okay na yung pag-monetize ko ng mga videos ko, and then in-approve nila yun, sa wakas in-approve nila yung Google AdSense ko, kasi yung Google AdSense po, siya po yung nagbabayad sa amin as YouTuber. So halimbawa po, yung kinita po namin is $100, $101, pwede na namin yan i-pay out. So meron po siyang mga option paano mo makuha yung sweldo mo. Yung sa akin kasi, meron akong PayPal. So, dinirect ko na lang po kung halimbawa po meron akong $100. So, isi-send po nila agad sa PayPal ko. And then, yung PayPal ko po is connected po yan sa bangko ko. And then, pwede rin po silang magbigay sa inyo ng sweldo through Western Union, and mag-fill up lang kayo, blah blah blah, magbibigay sila ng code sa'yo, and then pwede nyo i-claim yung pera nyo. So, $100, it's like 5,000 pesos. So, malaking tulong na rin yan, di ba? Kahit papano. But, guys, sa lahat ng mga mag-uumpisa po sa YouTube, huwag nyo po isipin nakikita kayo agad ng $100 or whatever. It's so hard to get that $100. Di po madaling kitain ng $100. Sa experience ko po, nakadalawang payout na ako. Yung first ko pong nakuha is $100 po. Galing sa kanila, sinend nila via PayPal, and then hindi na po ako pumunta sa Western Union kasi kinonect ko na lang po yung PayPal ko, syempre ng bank account ko. Automatic po kasi yan pag may PayPal ka, connected po talaga yan sa account mo. So ngayon, yung mga ibang YouTuber, ayaw nilang kumuha ng ganon, ng paycheck nila through bank. So, minsan, kumukuha sila sa mga money remittance like Western Union, ganon. So, ipi-fill up lang nila yon, at saka si Google AdSense magbibigay ng code para ma-claim nila yung pera. So, as a YouTuber talaga, sobrang madami kang mapagdadaanan. Hindi po agad-agad kikita kayo. Hindi po, sa lahat ng mga aspiring at gusto talagang kumita, sa lahat ng mga gusto talagang mag-start as a YouTuber, isipin po natin na ito pong ginagawa natin ay masaya din po tayo, kasi kailangan po ng maging consistent ka sa pag-upload, tapos makakuha ka ng mga views, tapos yung content mo napaka-exciting para yung mga manunood pabalik-balik na manonood sa'yo. Yun po ang mahirap dun kasi yung minsan marami kang ina-upload ng mga videos pero hindi naman sila na-entertain, so hindi na sila babalik sa channel mo and hindi din sila magsasubscribe. So that's the tricky thing about YouTuber. Pero pag ikaw ay napakagaling mong gumawa ng mga pakulo or something like that, madali na lang sa'yong kumuha ng mga YouTube viewers. So yan guys, sana po na-explain ko sa inyo kung paano kumita sa YouTube, and gagawa po ako ulit ng YouTube video about sa mga stages na gagawin nyo, paano mag-monetize ng videos, paano makipag-partner ka YouTube, and paano gumawa ng Google AdSense. Yan po yung gagawin kong next video, and sana po ay makagawa na kayo ng sarili ng channel and video, and start na po kayo mag-upload, and
before anything else, kailangan nyo pong magsulat. Nilagay nyo po sa mga maliliit yung notebook para po malaman nyo kung anong yung sasabihin nyo, anong gagawin nyo, anong content ang gagawin nyo, anong video ang gagawin nyo para po may idea kayo. So, for now, that's it. That's all. And God bless us all. And welcome to YouTube family.